Isa sa nakikita natin problema, hindi naman huyat. Ano ho ba talagang epekto nito sa kalusugan ng tao? Kasi inihahalo daw sa mga karinderye, no? Bagamat may amoy o kaya iba ang lasa, bakit to ganun pa rin nakakalusot sila? Sa ngayon po kasi, Juan, patuloy po kasi nung unang-una, marami po nagpapatronize na ng mga nagtitinda sa sidewalk. Opo. Kasi unang-una, yan po ay napaka-mura. Ang presyo po niya, mga nasa 90 up to 110. Comparing it to mga 180 pesos per kilo. Opo. So, marami natutukso ng mga nagtitinda niyan. Okay. Pero yun nga, nakukompromiso ba yung kalusugan ng tao? Definitely po, kasi meron po tayong mga zoonotic diseases. Ibig sabihin, mga sakit po ng hayop na pwedeng lumipat sa tao. O yun, dapat doon tayo mag-concentrate para ang tao maging masyadong mapanuri at maingat. Mensahe sa publiko, Doc Londok. Ano po? Mensahe sa ating mga kababayan, yung mga mamimili, lalo na yung mga nananamantala ng mura Para po sa ating po mga mamamayan sa consuming public, ugaliin po natin na pagka po tayo ay bumili ng karne, hanapin po natin yung tatak ng pagkasuri or yung meat inspection certificate. Naku. Ito po ay katunayan na ang karne ay nanggaling sa mga accredited na slaughterhouses. Oo. At nasuri po ng ating pong mga inspektor. Pero Dok, tinatadtad na nga nila Wala na yung tatak nyo Pero ito po yung inspection certificate na nakasabit po. Okay. So, titingnan namin yung stall, ano? Yes. Yung pwesto, kung may ganung certificate mula po sa inyo. Dok, salamat Ingat tayo pare-pareho. Okay, salamat din. Dr. Fernando Lontok po, Head ng Task Force Bantay Karne ng National Meat Inspection Service. Sa ibang balita, dambuhalang buhay na huli sa Agusan del Sur, inaalam na ng mga eksperto kung pinakamalaking nahuling buwaya nga sa buong mundo. Tourist attraction na ngayon ang giant crocodile sa Bunawan Eco Park. Narito ang report ni JP Soriano. Tila bigating celebrity na ngayon ang buwayang nahuli sa Agusan Marsh. Binagsang naturang saltwater crocodile sa malawak na pond ng Bunawan Eco Park na bago niyang tirahan. Sa amin, una-una, tinuli yung crocodile na yan dahil para sa safety ng consequence namin. Pero take advantage namin yung opportunity para din makatulong sa tourism. Ang nahuling buwaya kasi na may bigat na 1,075 kilo. Pinakamalaki na raw sa mga nahuli sa natural nilang tirahan sa kasaysayan ng Pilipinas ayon sa Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB. Katunayan, sa haba nitong 20.1 feet, mas mahaba pa ito sa tatlong nakahigang 6-footer na tao. Aabot naman sa second floor ng isang gusali kung patatayuin at halos kapatay ng isang mahabang jeep. Kaya naman inaalam na ng PAWB kung posibleng ito rin ang pinakamalaking nahuling buwaya sa buong mundo. Sa tulong ng mga eksperto ng International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Mas maliit kasi ang kasalukuyang Guinness record holder na nahuli sa Australia na 17 feet ang haba. So kung mayroon at mapatunayan na pinakamalaki to, then we will have to write the Guinness Book of Record manager, no? And try to include this as a world record. Pero posibleng may asawa pa raw ang nahuling buwaya dahil may mga namataan umanong baby saltwater crocodile sa Agusan Marsh. Ang ganitong uri ng buwaya ang pinakamalaki sa buong mundo. Kaya maaari raw na ang babaeng buwaya ay kasinlaki o higit pa sa lalaking buhaya na nahuli. If breeding season, hanapin niya siyempre yung mate niya, and the possibility na lumabas siya is slightly, mataas din. Ayon sa mga eksperto, bagamat 100% carnivorous o karne lang ang kinakain ng mga buwaya, karaniwang umaatake lang daw ito kapag tinakot, sinaktan o sobrang nilapitan. Katunayan, nang mahulog ang mamang ito sa isang tightrope show sa crocodile farm na ito, hindi naman siya inatake agad ng buwaya, kahit pa todo karibas ang mga kasamahan niya na maialis siya sa tubig. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. May dalawang klase ng buwaya sa Pilipinas. Pero paglilinaw ng mga eksperto, bagamat maaari silang makapatay ng tao, hindi naman daw basta-basta umaatake ang mga buwaya. Narito ang report ni Cara David.
Mahigit isang dekada ng pinag-aaralan ng Davao Crocodile Farm ang mga buwaya sa Pilipinas. May dalawang klase ng buwaya sa ating bansa, ang endangered Crocodylus mendorensis o Philippine crocodile, isa sa pinakamaliit na crocodile sa buong mundo, at ang Crocodylus porosus o saltwater crocodile tulad ng nahuli sa Agusan del Sur, na isa naman sa pinakamalaking buwaya sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, bagamat 100% carnivorous ang mga buwaya, hindi ito karaniwang kumakain ng mga tao. Kapag nasa wild po sila, kinakain po nila ay isda, small mammals or big mammals as big as carabao. So, ang pagkain ng tao, aksidente na lang po yan. Kung hahayaan lang daw natin ang mga buwaya sa kanilang tirahan, hindi naman daw ito aatake sa atin. Umaatake lang daw ito kapag tinakot, sinaktan o sobrang nilapitan. Pumasok ako sa isang malaking crocodile pen. Pero, kailangan may kasamang crocodile expert. Hindi kasi pinapasok o nilalapitan ng mga crocodile ng basta-basta. Hindi pinapayong gawin ito ng walang patnubay ng mga eksperto. So meron tayong misconception na ang mga crocodiles, kapag nakita ka pa lang niya, hahabulin ka na niya. Pero sa case nitong Philippine crocodile, hindi sila nanghahabol. Kasi tingnan mo, ilang di pa lang yung layo ko dito sa crocodile na to. Nakita na niya ako kanina, gumalaw na siya, pero hindi niya kami hinabol. Ang mga crocodiles, nanghahabol lang po sila pag pinoprovoke po sila. Kapag pinapasok na po natin yung kanilang teritoryo. Mas malaking buwaya, mas malawak ang teritoryo. Nang subukan naming lapitan pa ito, nagsimulang umangil o tila nagalit ang buwaya. Nag-hiss po siya. Just like there, nagwa-warn na po siya na wag na lumapit. Okay. Agresibo rin daw ang mga buwaya kapag breeding season tuwing Abril hanggang Setyembre. Hindi araw-araw kumakain ang mga buwaya. Kapag nabusog na ito sa isang kainan, hindi na ito kakain sa loob ng isang linggo. Sadyang mabilis ang kilos ng mga buwaya. Ang isang sunggab, singbilis ng 12 miles per second, kaya importanteng huwag pumasok sa kanilang teritoryo. Sa kasamaang palad, maraming lugar sa ating bansa tulad sa Agusan at Palawan kung saan nakatira ang mga buwaya na pinasok na ng mga tao. Ang masama pa, minsan sinisira o inuubos ng tao ang natural na tirahan ng mga buwaya. Pag naubusan po ng pagkain sa wild, sa kanilang natural habitat mismo, so wala po silang choice kundi ang available po na pagkain, which is yung mga nakatirang mga tao po doon. Sa ngayon, may 8 crocodile farm sa buong bansa. Dito binibreed ang mga saltwater crocodile para pagkakitaan ang balat at karne nito. Pero higit sa negosyo, may papel ring ginagampanan ng mga buwaya sa kalikasan. Kaya gaano man sila kabangis, dapat pa rin silang alagaan. Para sa unang balita, Cara David reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Protected Areas and Wildlife Bureau Director Teresa Mundita Lim. Director Mundita Lim, good morning. Good morning, Tia. Director, hinahanap na po daw yung asawa nitong lalaking buwayang nahuli. So, yung tanong po namin, kailan ho ba ang breeding season at kailan inaasahang lalantad po ito? Around this time, no, breeding season kay Paris yan Paris sila. So, yun nga, meron naman na site na female at may mga net pa na nakaset up dun sa area. For monitoring purposes na lang to kasi actually, ang inisyo namin na permit for capture doon sa Bunawan is para lang dun sa actual, sa nuisance crocodile talaga. So, yung nakakain ng mga bata at saka nung fisherman, saka nung kalabaw. So, kung meron silang halimbawa matisod na iba pang saltwater crocodile, wala hong permit para hulihin yon. Ito lang, kumbaga parang partner ang hinahanap. Oo. Pero pag kami na-capture yun, susukatin. Pag kahit na may iba pang crocodiles na ma-capture, susukatin, kukuhanin ng mga biophysical information, tapos itatag bago i-release. Alright, pero Director, kung sakasakali dinahuli na kumari yung partner nito, pwede po ba silang pagsamahin nitong naunang male fresh saltwater crocodile na sa kanilang Bunawan Eco Park?
Hindi pa yun nasa ano namin. Depende dun sa mga observation ng mga aming expert doon. Kung kailangan kuhanin din yung female na to or ibabalik na lang siya para hindi naman ma-affect talaga yung population ng crocodile dun sa Agusan. Oho, linawin lang Kasi din. healthy yung... Oho, baka pwede lang din nating linawin yun, no, Director. Baka isipin po ng mga tao, lahat na po ng crocodile dapat hulihin. Kasi nga ho, masisira ang kanilang natural habitat. Syempre, Yes. may balance po tayo dapat, di ba? Oh, yes, exactly. So, actually 2 years ago pa, nagkaroon na ng assessment dyan. So, may na-determine na yung crocodile, yung problem crocodile, yung kailangan medyo, tanggalin natin dun sa area. So, yun naman ang agreement ng crocodile na yun ang tatanggalin natin. So, possible na ito yon, although meron kaming initial report na may sighting sila during the assessment itself na may mas malaki pa dyan na male. Male kasi yung mas malaki, oo. So, pero titingnan natin kasi baka dahil sa limited na yung space, kaya lang sila nagiging nuisance crocodile. So, baka pagtanggal natin itong mas malaki na ito, hindi na masyadong makakapinkala naman yung isang yung crocodile na babae. malaki doon sa area. Oo, so hindi basta-basta tayong nagkakal. Yan ay talagang kino-ordinate sa amin ng local government ng Bunawan. May permit yan from the Protected Area Management Board ng Agusan Marsh. Bago kinapture yan, pinagplanuhan yan. Hindi basta-basta tayo pwedeng manghuli na lang ng buhaya at ilagay sa bakuran natin. Alright, maraming salamat po, Director Teresa Modita Lim ng Protected Areas and Wildlife Bureau. Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez muling nagharap sa New York leg ng kanilang World Press Tour. At high-tech na paraan ang pagpapablotter sa pulisya, inilunsad. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas